para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang sino ang itinataas ng Diyos. At ang topic po din ay exaltation of Christ. Sabi po ito yung concept na exaltation of Christ refers to the glorious elevation of Jesus following his humiliation, his life, death, and burial. This state of exaltation includes four key aspects: his resurrection, ascension, session, and return in glory. Ang Bible verse po nilatagpuan sa Philippians chapter 2 verses 6 to 11. Who thought he was in the form of God did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form. He humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and earth, and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Tagalog po. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang mananatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niya binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao, at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod ng pupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa, at ang lahat ay magpapahayag ng sa Yesu Cristo ay Panginoon at sa kaluluwalhati ng Diyos. Teachings watingan ay Christ's resurrection demonstrated his victory. Resurrection ng Panginoon, yan ang papakita ng kanyang victory, kanyang pagkapanalo, diba? Nung dinedemonstrate nito kung paano na naig pa rin yung kabutihan kaysa sa kasamaan. Number 2 po, Christ is reigning now, ascension and session. Ito po, 4 po kasi ito yung yung parts ng exaltation. Number 1, resurrection, ascension, session, and return, yung pagbabalik na. Kaya po number 3, Christ's return in glory completes redemption. Ito po, makakompleto yung redemption pag bumalik na yung ating Panginoon, pag bumalik na siya sa atin yung pagbabalik na, diba? Sino bang hindi excited na bumalik ang ating Panginoon, diba? Sino bang ayaw na hindi siya bumalik dito, na hindi natin siya makapiling, diba? Siyempre lahat ng mga believers, followers sa ating Panginoon, gustong nangyari natin, excited na tayo na hindi natin makapaghintay kung kailan ba, diba? Siyempre nasa right timing yun and wrong time, and right timing and right time. And application naman po, rejoice in the Lord's victory. Ito po, makisaya tayo sa pagkapanalo ng ating Panginoon, sa pagbunyag tayo sa pagkapanalo ng ating Panginoon, ipagdiriwang natin yung pagkapanalo ng ating Panginoon. Number 2 po, work for Jesus in advancing His kingdom. Ito po, work, pagtrabahuin po natin advancing His kingdom. Ito po, diba, parang pag gusto natin makapunta o makapasok sa kaharian natin, parang kailangan natin pagtrabahuan yun, hindi basta-basta tayo makakapasok doon, diba? Kailangan magsumikap tayo at saka titignan ng ating Panginoon kung karapat na ba tayo ba doon makapasok o hindi. Lastly po, anticipate Christ's return in glory, diba? Sino naman pong, wala naman po atang tao na hindi excited or
Siyempre, lahat tayo. Ang pagbabalik ng ating Panginoon ay totoo ito at hindi ito sabi-sabi lamang na babalik ang ating Panginoon. Dahil siya mismo nagsabi nito, kaya kailangan magtiwala tayo. Dahil pag may isang salita ang ating Panginoon, pag may sinabi siya ay gagawin yan. Pag-antay lang tayo sa tamang panahon at sa tamang oras, darating din yun. Darating din yung pagbabalik niya na matagal na natin hinaantay. Hindi lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may tutunan kayo at huwag mo itong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. And God bless.